Ayan, so ngayong episode, Tito J meets Tito Elv. Isa pong negosyo na lechon tradisyonal sa ating mga uling. At ito namang lechon na ito ay popular online. Ang kutsinilyo sumisikat po sa buong Pilipinas. Marami na pong nagluto niyan at nagpasikat. Makikilala po natin ang mag-asawa ngayong Valentine's Day special, ang mag-business partner na pinalago ang isang negosyo na umusbong nung panahon ng pandemya. Nagsimula sa manok, nagkaroon ng mga lechon, ng mga baboy, at ngayon naman umabot po sa 400 na lechon na ang kanilang naibenta, nailuto nung panahon lang ng Disyembre. Magkano isang lechon at the minimum pinakamaliit? 6,000 ang ating pinakamaliit. Ayan, kayo na po ang mag-compute ngayong episode. Isang istorya na mag-asawa na hindi lang sila mag-partner sa pagmamahalan at pagtataguyod ng pamilya, kundi sa pagpapalago ng isang negosyo na nabago ang kanilang buhay dito po sa Agri sa Agri. Don't forget to like and subscribe. Ako nga pala si Elvin Averion, taga Alaminos, Laguna. Ako yung may-ari ng Tito Elv's Lechon House. At katabi ko ang aking napakagandang misis. Ako si Vanessa Averion from Malolos, Bulacan. Ang business namin ngayon is lechon. Ang pinaka-main product talaga namin is lechon baboy. Lechong manok, meron kaming dalawang klase ng lechong baboy. Full lechon at saka kutsinilyo. Bukod dun sa lechong baboy, meron din kami mga kebab, prawns. So kumbaga pang side dish lang dun sa mga lechon na na-order sa amin. Ayun, meron kami may offer sa kanya. 12 kilos pababa to 7 kilos. Dito namin niluluto sa oven namin. Tapos lahat ng 13 kilos pataas, yun na yung niluluto namin sa uling. Ito na yung whole lechon. Ito na yung malalaking lechon. Ang pinaka bestseller pa rin talaga natin is whole lechon. Mas marami pa rin ang na-order ng whole lechon kasi pag may mga occasion, pag mga small gatherings naman, dito na lumalakas yung mga kutsinilyo. Marination ng lechon natin. Pagdating sa kutsinilyo, ang ginagamit ko dyan is mga spices, powder at saka herbs and spices. So mas maganda kung ang marination ng lechon is overnight. Sa kutsinilyo, gabi pa lang prepare na namin para kinabukasan. Ang kutsinilyo kasi 3 hours ang luto. 3 hours para siguradong malambot, malutong ang balat, juicy ang laman. So ang ginagamit natin is dry rub. Pinaka-basic na nakahalo dito. Garlic powder, salt, onion powder, tsaka pepper. Rosemary meron. Yan. Pero yung iba, ano na yan? Secret ingredients na ng Tito Elv's yan. Same ng sa kutsinilyo natin. Mix siya ng spices. Pero merong mga spices ako dito na hindi nakasama dito sa pangkutsinilyo. Madalas na mabilis maluto sa kanila is yung tenga at saka yung buntot niya. So kailangan mo siyang lagyan ng foil para hindi siya masunog. Sa akin, ang aking task ay sa mga sauces. Sauce ng lechon, sauce ng kutsinilyo, tapos yung mga add-ons lagi yung biryani rice. Akong gumagawa nun. Inventory sa kung ano yung mga kailangang supplies, yung mga kailangang bilhin, yung mga ganyan, monitoring. Pero pagdating sa lechon itself, yan, si Tito Elv's na yan. Tsaka sa mga kailangan ng tao, sa delivery, logistics, ako ng yan. So meron kaming kanya-kanya kami ng task, kumbaga. Ako nga po pala si RJ Alvarez. Ayan, so anong ginagamit mo sa pagmamarinate? Betchin at asin, saka po marinade. Bawang, sibuyas, leek, saka po sili. Saka po salay. Ayan. Sa kutsinilyo, ang pinaka-cheapest natin is 6,000. Tapos ang pinaka-malaki naman namin, 15,000 ang namin. Price. Tapos sa manok naman, 300 ang price sa herb roasted chicken. So pagdating ng December, naka 449 kami. Sa baboy pa lang yon. Investment sa business is, syempre, yung training mo sa tao. Kung paano ko na-develop yung
work ethics ng mga bata, syempre mga. So, tsaga-tsaga, malaking investment para sa akin yun. Makuha ko yung kanilang loob na mag-buy-in sila dun sa direction ng Tito Elves. Pagdating naman dito sa mga gamit, ayan, itong oven. Nag-start kami sa maliit na oven, manual, 4 na trays lang. Sabi ko, kailangan natin bumili ng additional na oven. So, nag-start kami dito sa manual. Tapos, year 2022, yan, nag-invest na kami nito. Yung panimula namin, nasa nasa 13,000-17,000 ang dyan, ang panimula namin dyan. Dun sa isa, 4 na tray, 4 na kutsinilyo, sa maliliit, dun sa isa naman, 6. Yan lang, pag malalaki, siyempre baka mga tiga-4 lang yun. Ito, umabot din to ng 130. Sa isang batch, kaya namin lutuin ng 14 14 na kutsinilyo. Kaya lang hindi ko sinasagad sa 14. Hanggang lang ako, 12. 12 first batch, second batch 12, third batch 12. So pumapunta kaya namin mag-serve ng 36 sa isang araw. May kailangan ng gasol, LPG. Tapos yung mga dials, monitor. Kasi, so electric. Electric lang. So, makikiuso na rin tayo. Ginagamitan lang daw to ng plato. No? So, here you go. Thank you, Tito Elb. At makakapag first time po tayong makatikim ng kutsinilyo at ma-demo sa inyo kung gaano ka-crunchy ito. Uy, ang lakas. Excited. Wow. Oh. So, syempre, kasama na naman natin si Kuya Bong, ang kunehong gala. Yes. Dati lechong rabbit tinitikpan natin. Ngayon iba naman, kutsinilyo. Kutsinilyo. Kuha ka na. Tikman natin ng walang sausawan, plain lang. Yan. First time po ako actually makakatikim nito. Balat. Iba. Lambot. Grabe. Lambot, tas may juicy yung bandang taba. Iba Ang talaga. sarap! Iba yung yung doon sa natural, yung natural na lechon, yung sa puti. Talaga naman palang grabe, kaya para ang dami mo order nito. Umorder na po kayo. Punta lang po kayo sa description. Nandyan po ang kanilang telephone number, ang kanilang Facebook page. Pwede kayong umorder sa Binyan, Laguna. At syempre, yung sa kanilang sa main dito sa Alaminos. Umaabot naman po ang kanilang rider hanggang Manila at saka Nasugbu, Batangas. Kaya pwede kayong makatikim nito. Grabe. Ito, doon na yung sa batok. Para putok-batok din. Putok-batok episode tayo ngayon. Tignan natin, no? Ulit, no? Grabe. Matagal din ako naging empleyado. Ilang years din ako sa ilang kumpanya din. Nagtagal ako sa Philip Morris as a salesperson, sales and marketing. So nasa field ako. So parang sa akin lang kasi parang may kulang parang may hinahanap ako na hindi ko makita doon sa trabaho ko. Nag-start kaming mag-business 2016. Nag-start kami sa free-range brown egg. So may nag-introduce sa akin na kaibigan na attend daw kami ng seminar. So meron naman kami lupa. Nagtayo kami ng isang building, 2, 3 hanggang pinakamadami naming naalaga free-range is 1,200 na manok. Ang naging challenges ko lang doon, nawalan ng tubig. Pagkatapos kong pumasok sa trabaho, naigib ako ng tubig dito, tapos dadaling ko sa farm. Dumating yung time na bumaba yung production ng itlog, lumalaki yung expenses, wala namang napasok. Pumasok si pandemic, nahirapan na ako humanap ng kapalit. Na-dispose ko na yung mga inahin ko ng brown egg. Kaya lang, yung aking building, nakatenga, walang nakalagay. Nag-alaga kami ng yung 45 days. Ang naging challenge naman sa akin doon is yung market. Natetenggahan ako ng mga manok. So, ang ginagawa ko, pinipreaser ko muna. Sabi ko, ano kung pwede kong gawin sa mga dressed chicken ko? Doon pumasok sa akin yung lechong manok. Nagkaroon ng bakanting pwesto dito sa labas. Malapit Along lang. highway. Along highway lang. Problema ko lang nung hindi siya injectable. Yung chicken ko, once na naluto, at least pagkaluto, dapat makonsume mo na. Mga ilang buwan, medyo nag-decline yung sales namin. Gumawa ako ng para paano i-stay afloat yung negosyo. Sabi ko, maglagay tayo ng lechong baboy. Merong isa akong pinsan na nagpakilala sa akin, si June Alvarez, pinakilala sa akin. Doon na nagsimula yung pagdami ng orders ng Tito Elves. Meron lang talagang sitwasyon na nagbigay sa akin ng awakening. So unang-una nung
namatay yung father ko. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka, di ba? Na sumunod naman is na-diagnose ako ng skin cancer. So, na-opera na rin ako. Actually, yung sa akin naman, hindi naman siya ganun ka-aggressive. So, na-treat naman. And then, si Mrs. Na-diagnose din siya sa breast cancer. So, kumbaga, sunod-sunod yung ano namin yung challenges. Alam mo, may time na gusto ko na sumuko, lalo na sa poultry ako. Kasi nga, di ba, walang tubig sa farm. May full-time job ako. Minsan, gagabihin ka kasi may meeting. Lagi may meeting sa hapon, naabutin ng gabi, uwi ako. Mag-ano ako sa farm, kinabukasan, ang aga ng pasok. Tapos, ang ibibigay lang sa'yo ng balik sa'yo ng poultry is minsan negative pa eh. Nagagalaw ko yung sweldo ko eh. Sabi ko naman, Lord, ang gusto mong i-ano sa akin. Sa direksyon. Didiretso ko lang to. Tutuloy ko lang to, bahala ka na. Noong time na nag-start kami, sabi ko, maging stable lang yung business namin at may pambayad na kami sa mga bills at saka okay na eh. Kaya lang hindi pala mangyayari yun. Kasi pag dami ng empleyado mo, pati yung problema nila sa financial. Kadugsong ka rin eh. So hanggat maaari, hindi ako pwedeng tamarin kasi may mga pamilya ding umaasa sa amin. Bihira naman talagang umaasenso sa pagiging empleyado. So may time lang talaga na may nakasabay ako nun sa trabaho, sa rota, sa area. Mag-asawa na at the age of retired na sila nagpipumilit pa rin silang gumawa ng pagkakita ang pera, nagtitinda sila naman So nagkaroon ako ng realization na ayoko mangyari yon pagdating ng age na yon. So as much as possible, habang mailakas pa kami, bata pa, gusto ko nang i-prepare yung time ng ganong age na. Kumbaga, wala na kaming iisipin na dapat relax ka na ng mga na yan Hanggat may lakas kayo, hanggat meron kayong aspiration, tuloy nyo lang. Magsipag kayo ngayon, pagdating ng panahon, kayo din ang mag-harvest yan. Magtamad kayo ngayon, pagdating ng panahon, kayo din ang mahihirapan. Kumpara before na yung talagang kwentado talaga, yung bawat bibilhin mo, kailangan magkakasya siya. Yun nga, sa pag-aaral ng mga bata kasi, syempre, meron diyang dadating na may mga kailangan sa school, yung mga ganyan na paano kung wala pang sweldo. Kumbaga doon ka lang umaasa talaga sa 15-30 na dadating na sa'yo na pera sa'yo So, compared naman sa ngayon na kahit pa paano nabibigay na hindi mo iintindihin na may matitira ba o kasi meron ka ng, kumbaga, may savings. May savings ka na. Yung learnings namin, from nag-start kami bilang empleyado hanggang ngayon, nagko-complement kami dun sa isa't isa. So, sinasabi ko sa kanya yung mga pwedeng i-improve. May time na nagagalit siya sa akin. Siyempre. Totoo yun. Yun yung mga time na pinag-aanohan namin. Pero pina-explain ko naman sa kanya. Sabi ko, kaya ako naman sinasabi sa'yo. Kasi gusto kong parehas tayong mag-grow. Hindi natin pwedeng basta na lang yung income natin So dapat matuto din tayo sa mga financial expenses, paano natin yung manage. So nakikita ko naman ng improvement sa wife ko and willing siyang matuto. Kaya lang minsan inaaway niya talaga at hindi niya alam mo yung pagka-defensive pa Sa buhay mag-asawa, nandiyan talaga ang lahat ng klaseng pagdadaanan. So, ang importante lang doon is mag-stick kayo together kahit struggles man yan or winning moments man yan. Everyday tulungan, everyday unawaan para mag-last yung relationship nyo as partners, as business partners, as lovers. So, kailangan lang talaga ng understanding and love. Slogan kasi ng Tito Elvis, level up your lechon. So bakit nasabi namin yan? Dahil syempre, yung mga traditional na lechon,
Kung sawa na kayo, gusto nyo matikman yung kakaibang lasa, try nyo yung Tito Elv's Lechon, hindi kayo mabibigo. Uulit at uulit kayo. Mayroon kaming branch sa Binyan at pinaka-main namin dito is Alaminos, Laguna, and soon baka mag-expand pa kami sa ibang areas. So, papakilala natin ang pinaka-unang rider dito ni Tito Elv. Ayan, so anong year ka nagsimula? 2021. 2021. Simula 2021, ilan ang iyong na-deliver na lechon? Mga 300 na. 300. So, kayo na po ang mag-compute kung magkano na kinita sa kanya pa lang sa 300. Mabibisto si Tito Elv. Mamamas ko po kami dito. Don't forget to like and subscribe.